Good news! Nakakagulat! Martin Romualdez biglang kinampihan si VP Sara. Duterte sa OVP budget, mga Congress. Ayan, no? Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat ng Bayan. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Congratulations! Ayun! Teka muna, bago natin simulan, syempre nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Kabibig. Syempre, supportahan nyo din ang lahat ng mga sa social media platforms, kung saan siya lumalabas. Syempre, sa YouTube channel niya. Supportahan po natin yan, si Kabibig. Ayan, tuloy natin. VP Sara Duterte. Ulitin natin. Congratulations, VP Sara Duterte. Nako, kinampihan si VP Sara Duterte. Kinampihan ni House Speaker Martin Romualdez, mga Aba! Ay! Oo, bakit ko nasabi yan? Kasi nagsalita na si Speaker Martin Romualdez na ayaw niya na mag-zero budget ang Office of the Vice President. Aba! Yan. Aba! Maraming nag-iba ang ihip ng hangin, ha? Biglang kumampi. Aba! Anong nangyari? Anong nakain mo, kapatid? Naku, ha? Mga kongresista ang talagang pumalag sa OVP budget hearing. Marami mga kongresista ang nahubaran. Marami mga kongresista ang kung saan nalaman ng mga tao kung anong klase silang kongresista at na lifestyle check pa ang mga ibang ito. Naku, paano yan? Nilaglag ang mga kongresista nga ba ni Martin Romualdez? Or talagang dramatic lang si Martin Romualdez? Paano ngayon yan, Kayo dyan! Si Bossing na mismo ang nagsasabi, no? Na hindi dapat ganyanin ang office. ang budget ng office, ang budget ng Office of the Vice President. Tumututo lang inyong bossing. Paano ngayon yan? Trust and satisfaction rating. Para, alam mo, parang feel ko talaga, nilaglag ni Martin Romualdez ang mga kongresista. Kasi, pagkatapos nyo siyang idepensa, pagkatapos nyo siyang igante, ganyan ang nangyari. Bakit ka naman ganun, boss? Para silang sinampal ng kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Ano kayang naramdaman nila? Ang gara mo, bossing, pagkatapos ka naming kampihan, pagkatapos ka naming idepensa, bakit ka ganyan? Iniwan mo kami sa ere. Naku. Ramdam ni Martin Romualdez kung sasang-ayon siya sa mga kongresista na zero budget si VP Sara, lalong sasadsad ang kanyang performance rating. At baka itong gagawin ni Martin Romualdez ay sa utak ng mga tao na hindi siya bubutuhan sa 2028. Di kaya nadinig ni speaker yung pagbablog ko dito, yung pag-reaction ko, yung nagbibigay ako ng advice, 'di ba? Dapat hindi ganyan, 'di ba? Sinasabi ko dati, dapat hindi ganyan. Dapat mas maganda kaibiganin mo na lang. Baka mamaya na pala sabi speaker, okay to si BT. Alam nyo kasi, ako kasi kakaiba akong vlogger, kakaiba akong reaction. 'Di ba? Imbis na tiryahin ko kayo, imbis na ganunin ko kayo, 'di ba? Kakaiba naman sa akin, pinapayuhan ko naman kayo. 'Di ba? Nakakapagbigay ako ng payo. Ngayon, syempre, sino ba naman ako kung papakinggan nyo ba ako o hindi?
Pero importante, nakakapagbigay ako ng payo sa inyo. Di ba? Malay mo, narinig niya yan. O kaya may tao siyang nakarinig. Meron isang vlogger doon, yung BT. Pinapayuhan ka, speaker. Ganito raw gawin mo. Sige ba, pakinggan ko. Tama nga, kaibiganin ko. Tapos pag close na kami, sabihin ko sa kanya, ako muna tatakbo sa kakanta. Nagbago ang ihip ng hangin. Anong nakain kaya ni speaker niya? Diba? Pero kung maging fair lang siya, kung piliin niya na suportahan ang Vice President, ay pwedeng, there's a possibility na makakuha siya ng boto. There's a possibility na bibigyan siya ng chance. Or baka gusto niya maging Vice Presidente ni VP Inday someday sa 2028. We don't know. Kumbaga, kung hindi mo kaya ang kalaban mo, join them. Diba? Pinigalog ko na, diba? Kung hindi mo kaya, ikay makiisa. Kasi alam niya naman kasi sa sarili niya kung gaano kalakas si Inday Sara. Kasi useless na lahat ng ginagawa nila eh. Lahat ng klaseng paninira, sirain mo, pabagsakin mo, walang nangyayari. 'Di ba? Lalong-lalo na yung pasabog ni VP Sara na yun. Kung may mangyari kay VP Sarang masama, sino ba ang babalikan? Siyempre sila. Ngayon, sa mga vloggers na may mga naglabas na, ano ba yun? Ewan ko kung ano, gugurgurin daw. Diba? Kapag may nangyari dun sa mga yun, sino ba ang pag-iisipan ng masama? Siyempre, sasabit pa rin dyan kung sino yung kinakalaban. Diba? Sasabit pa rin. Lalong ikasiisira ng pangalan nyo yan. Diba? Kaya nga kayo gusto nyo sa posisyon nyo, kasi laos na yun dati. Yung kahit anong gawin mo, manggurgur ka, ganto ganyan, mangganyon. Ikaw pa rin ang nakaupo, ikaw pa rin ang nasa posisyon. Hindi na ngayon uso yan. Tapos na yung panahon na yun. Iba na ang panahon ngayon. Kapag ikaw gumawa ka ng ganun, di ba? Kapag gumawa ka ng hindi maganda, no? Matatapyas mo yung isa, pero 3 papalit dyan. Yung 3 tatapyasin mo, 6 ang papalit dyan. Ganun ang mangyayari. Hanggang sa ma-open yun. Sasabit ka dun. Diba? Hindi ko naman sinasabing ganun yung gagawin. Pero, mahirap na ngayon sa panahon ngayon kung may mga planong mga ganun. Ngayon, syempre, kung iisipin mo, hindi ko kaya to, si VP Sara. Diba? Sobrang, ganun pa rin yung mga tao sa kanya. Hindi nagbabago. Diba? Ano bang gayuma ang kanyang pinainom sa mga tao ito? Ano nga, malam mo, ganun yung iniisip ng iba, diba? Kung bakit malapit ang mga tao, kasi ganito yan. Si VP Sara, kaya nakakuha na simpatya ng tao. Sa lahat ng problemang binibigay nyo sa kanya, taong bayan pa rin ang inuuna niya. At si VP Sara, lagi nating nadidinig sa kanya, magtrabaho tayo, kaysa asikasuhin natin yung mga yan. Sinasabi, sa eleksyon, number 1 ka, anong masasabi mo? Huwag muna natin intindihin yan, mas maganda magtrabaho tayo. Diba? At saka isa pa, kampante siya sa kung ano siya eh. Diba? Kahit nga hindi na siya magkaroon ng posisyon sa gobyerno na mataas, okay lang sa kanya. 'Di ba? Hindi siya katulad ng iba na naghahangad ng mataas. Si VP Sara kung ano lang ang maitadhana sa kanya, yun lang ang tinatanggap niya. 'Di ba? Kaya ganun siya minamahal ng mga tao. Sa simpleng pamamaraan na ginagawa niya. Yung iba kasi masyado ng exage yung pamamaraan. Eh. 'Di ba? Kaya hindi na pinapaboran ng mga tao. Kung ano ang balak, alam niyo naman si Martin Romualdez, di ba kabibig? Kaya nga sabi ng ilang netizen, kawawa yung mga kongresistang talagang kawawa talaga. Ginulgor ang oras nila para siraan si VP Sara, kutsain si VP Sara, sinabihan pa na pusit, sinabihan pa na... Kasi kung tutuusin dyan sa kongreso, alam natin kung sino-sino lang ang galit dyan kay VP Sara. Kung sino yung galit sa tatay niya, yun lang ang galit sa kanya. Di ba? Alam naman natin yan, sila Castro, ganito, sila Manuel. Hindi naman yung iba, hindi naman lumalabas dyan. Kumbaga kasi yung iba, nagpalakas lang yan kay boss. Diba? Nagpalakas lang yan. Kumbaga syempre, kung hindi natin gagawin to, diba? Paano tayo? So sa kakadepensa nila na buong akala nila is okay pa yon, hindi nila nararamdaman. Syempre baka sinasabi nila, malakas naman na nakaposisyon naman ang ating pader. Kaso nga lang, sinasabi ko, ang posisyon ay hindi permanente yan.
temporary lang yan. No? Kahit sabihin mong gusto mo magpahaba ng term, ang mga tao is matalino na ngayon. Hindi na katulad ng dati na pwede mong kontrolin. 'Di ba? Pwede mong paikutin. Ngayon ang mga tao hindi na napapaikot. Kaya yung sinasabing mga term limit na yan, yung walang term limit, imposibleng mangyari yun. Pwera na lang kung taong bayan mismo ang magkakagusto na gusto ng ganun. 'Di ba? Pero kung kayo-kayo lang ay hindi mangyayari yan. May ko-kontra at ko-kontra dyan, lalo na ang taong bayan. Bratinella, akong ano-ano pa mga ginagawa nila para lang masira ang pangalan ni Pipi Sara. Pero itong si Martin Romualdez, talagang binigay niya. Hindi nga nag-attend si Pipi Sara sa plenaryo. Na dapat maraming nagsabi na, si Franz Castro sabi niya, kailangan yung 733 million, kaltasan pa yan. Kung pwede, zero budget. Oh, ano nangyari pa, Franz Castro? Maintain ang budget ni VP Sara Duterte. Oh, paano ba yan? Na-maintain yung budget. Para silang ginisa sa sarili nilang mantika. Wala na kayong magagawa dyan. Si speaker na nagsasabi niya. Aba, si speaker nagiging... Ano sa tingin niyo mga katunay? Ano nararamdaman niyo? Nararamdaman niyo rin ba nararamdaman ko? Alam ko yung mga katunay natin dito na nanonood sa atin, malakas ang pakiramdam niyo. Ano ang nararamdaman niyo? Can you say it loud? Comment lang kayo sa comment box. Bakit biglang bumait si speaker? Kaya ito ang statement ni Martin Romualdez, mga kabibig. Nagbigay ng statement si Martin Romualdez. Ano na lang ito, mga kabibig? Ano kaya ang sasabihin ng maraming netizen? Tinanggihan ni House Speaker Martin Romualdez ang mungkahi ng ilang miyembro ng Kongreso na bawasan pa ang budget ng Office of the Vice President sa kabila ng hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation. Ang sakit naman. Ang sakit talaga nun, kabibig. Kokontrahin nyo pa ba yan? Speaker na yung nagsasalita, mga kapatid. Baka gusto nyo, questionin nyo din si speaker. No? Sabihin nyo dyan, imbestigahan nyo rin, tira-tirahin nyo rin. Watch your mouth! Your budget, Your budget is delicate when you confront the speaker. Pumayag na si speaker, kaya huwag nyo nang kontrahin. Dahil kapag kinontra nyo, alam nyo na ang mangyayari. Mabait din naman pala si speaker kahit papaano. Napapasayaw lang tayo, mga katunay. Talagang dito natin nararamdaman na si VP Sara ay malakas talaga. Dahil kung si VP Sara hindi nila nararamdamang malakas, hindi mag-iiba ang ihip ng hangin. Diba? Wala Useless. Kahit anong gawin natin, ayaw talaga masira. Tayo lang nasisiraan ang ulo sa ginagawa natin kay Sara Duterte. Parang ganun lang yan. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, naintindihan ko ang pagkadismaya, pero naniniwala ako na mahalaga pa rin na magkaroon ng sapat na budget ang Office of the Vice President. Para sa paglingkod sa ating mga kababayan. Anya, ang tanggapan ng Vice Presidente ay may pondong 733 million, halos kapareha ng budget noong panahon ni dating Vice President Leni Robredo. Ayan naman pala di ba? Ganyan naman pala. Ang gusto nyo, pinatagal nyo pa ng pinatagal kung saan-saan nyo pa dinadala. Di ba? Alam nyo naman na itutulong talaga sa mga tao. Di ba? Kasi baka siguro iniisip, ipitin nyo na ipitin yan.
Eh, walang nangyayari. Walang yatong kowa. Ito na huling pag-asa natin eh. Kinanta pa si BP Sara eh. Kinanta pa na walang anomalyang ginagawa eh. Di wow. Eh, di lalong nakumbinsi yung mga taong walang ginagawang anomalya si BP Sara. Ah, diba? Grabe. Basahin ko sa inyo ang official statement. Nagpa-official statement pa si Martin Romualdez. Oy, sige ha. Sige, basahin natin kasi yung iba kasi hindi maniwala na kinampihan, sinuportahan ni Martin Romualdez ang OVP. Ayan! Ito, bilang speaker, naunawaan ko ang mga sentimiento ng ilang kasamahan ko sa Kongreso tungkol sa hindi paggalo ni Vice President Sara Duterte sa mga deliberasyon ng plenaryo para sa budget ng kanyang tanggapan. 3 beses siyang inanyahan ngunit hindi siya sumipot. Bilang mga kinatawan ng sambayanan, umaasa kami na tutuparin lahat ng opisyal ng gobyerno ang kanilang mga tungkulin, lalo na kung ang usapan ay tungkol sa pambansang budget. Ito lang naka-highlight sa babasahin ko ha. Ngunit, ito na, tinanggihan ko ang mga mungkahing ito. May mga ilang miyembro na sa Kongreso na nagsabi na bawasan or zero budget si VP Sara. Pero tinanggihan ni Martin Romualdez. Kasi naniwala siya na ang Office of the Vice President ay talagang dapat magkaroon ng sapat na budget. Tama! Kung tatanggalin natin ang pondo ng Office of the Vice President, wala ring pakinabang ang mga mamamayan, lalo na ang mga umaasa sa serbisyo ng opisina. Okay? Aba! May mga ganong factor! Nararamdaman nyo na ba na malapit na magpasko? Nararamdaman nyo rin ba na malapit na mag-2028? Gusto ko maging presidente. Hindi natin kaya sa pwersahan. Let's be friends na lang. Baka makakuha kita sa pakiusap. Ay, ayan ha. Wala na siguro wala na sigurong dapat pang pahabain. Si speaker na nagsasalita niyan. 'Di ba? Diba? Ang Office of the Vice President talaga, alam naman natin marami talaga natutulungan niya. At isa pa, pag mayroong maganda, may sapat na pondo si VP Sara tungkol sa pagtulong diyan. 'Di ba? Kompleto, may budget, madali siyang malalapitan. Yung Office of the Vice President, lalong-lalo na ang Vice President si VP Sara, na may puso sa mga mamamayan. 'Di ba? Hindi ka magdadalawang salita eh. Sigurado 'yan. 'Di ba? Alam ni VP Sara 'yan. Kaya siguro na-realize ni Speaker kailangan magkaroon ng budget ang ating Vice President. Dahil makakatulong yan sa mga mamamayan. 'Di ba? Kailangan siya ng mga mamamayan. Sa 2028, ako na ang kailangan nila. Pwede ba, BP Sara, mag-mayor ka na lang? Yun ang nakakatakot na hilingin eh. Tuloy mo na lang yung term mo dun sa Davao. Kagano. Baka gusto mo ako na lang magpresidente, endorse mo ako. Pinasa ko yung budget mo. May utang na loob ka sa akin. Remember. BP Sara, anong masasabi mo, BP Sara? Si BP Sara, matalino yan. Sinasabi ko nga sa inyo eh. Si VP Sara matindi sa mind games yan. Kita niyo yung mga bumabanat sa kanya. Yung mga taong kumukorner sa kanya, hindi pa rin siya mahuli-huli. 'Di ba? Matindi si VP Sara mag-isip. Alam niya yan kung ano ang nangyayari. 'Di ba? Si VP Sara pa. Alam nila na merong maraming tao ang umaasa sa services na ino-offer ng Office of the Vice President. O di, supalpal kayo.
Tapos tanungin nyo, saan mo dinala yung pera mo, VP Sara Duterte? Ito na si Martin Romualdez nagsabi na maraming tao ang umaasa sa serbisyo ng Office of the Vice President. Parang sinagot na ni Speaker yung tinatanong nila. Di ba? Kung maraming umaasa sa Office of the Vice President, palibasa sa kanila walang umaasa eh. Kasi kahit umasa yung tao sa kanila, walang mapapala. Diba? Buti po si Speaker, lumiliwanag na ang isip. Kayo mga tumitira kay Speaker, nakita nyo naman si Speaker, ang bait-bait. Sabi ko sa inyo, mabait yan eh. Huwag nyo na kasing tawaging tambalos-los yan, mga kapatid. Los-los na lang. Sir, peace. Pinapasaya lang natin. Diba? Pinapasaya lang natin ito. Kasi masaya ako sa naging desisyon mo para kay VP Sara. Sa ginawa mong desisyon kay VP Sara, lalo siyang maraming matutulungang mamamayan. Yung mga nangangailangan. Kaya yan, correct sa akin yan. Kaya bibigyan kita ng isang matinding palakpak. Pero, yan ba walang kapalit? Yun ang kinakatakot natin. Sana yan ay bukal sa kalooban, bukal sa puso. No? Yung ginawang desisyon, yung ginawa mong desisyon kay VP Sara, sir. Kasi kung bukal sa puso mo yan, is talagang maganda. Nais mo ring makatulong sa mga tao sa pamamagitan niya. Total, ikaw nagbibigay kayo ng ayuda, tumutulong ka. Gusto mo rin ganun si VP Sara. 'Di ba? Malay mo nga naman, bigla sabihin ni VP Sara, hindi na ako tatakbong presidente, ikaw na lang. Ba't mo ba lagi nasisita? Ay, nako. Mga katunay, handa na ba kayo sa 2028? Sa ating magiging bagong presidente. Talagang nilaglag ni Martin Romualdez ang mga kongresista. Laglag talaga. Kaya naman, ang magiging budget para sa OVP ay 733 million na halos kapareho ng budget ng panahon ni Vice President Leni Robredo. Kasama na dito ang 30 million na makakatulong sa pagharap ng OVP sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan ha. Ito yung statement ni Martin Romualdez. So ano ang inyong komento? Kumbaga, pinapahiwatig dito na si Speaker hindi nagtatalim ng galit. Siyempre, hindi biro-biro yung sinabi ni VP Sara ngayon. Di ba? Yung nireveal niya, di ba? Pare, tigil mo na yun. Bigyan na kita ba? Siguro kayo matatahimik na sila Kimbo, no? Sila Abante. Siguro nag-reaksyon na lang, si Speaker daw pumayag na ituloy ang budget ni VP Sara, sabi nila. Pwede ka mga ka-BP, diba? Sabi nga ni Crisette Laureta Chu, sabi niya, either way, nanalo si Sara. Kung saan mo tingnan, no? Kasi sabi ni VP Sara, kahit zero budget, okay lang sa amin yun. Gagawa namin ng paraan para we can still able to give services to the people. At saka mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa ibang bansa, yung mga OFW, handa nga silang magbigay. Handa silang mag-ambag, no? Para sa budget ni VP Sara para makatulong. Pero syempre, is hindi yan malamang ang gusto ni VP Sara mangyari. Diba? Ang gusto niyang mangyari kasi, kung siya itutulong, diba? Yung talagang bukal sa kalooban ng mga magbibigay ng budget. Ibig sabihin, yung mga sumusuporta sa mga Duterte, kay Sara Duterte, bukal sa kalooban nila, pero ayaw niya namang gagaling doon. Na parang syempre, parang ang mangyayari kayo pa ang magbibigay sa akin. Diba? Imbis na dapat sila, dahil may pondo naman tayo, na gagamitin ko para sa inyo. Dapat ganun yun. Gustong mangyari ni VP Sara. Diba? Pero ngayon, magkakaroon na siya ng budget. Good to hear that. Diba? Pero ngayon, na tinanggihan ni Martin ang mga mungkahi ng kanyang mga kongresista, ay talagang nanalo si VP Sara. Ginagawa ko din itong style ni Martin daw. Gumagawa daw si Crisette ng gulo, tapos ang savior, yung mga pinuntsaba mo, maging kontrabida, ilaglag ko. Mga kapatid ko lang. Lahat ng kontrabida, sigurado. Iyakan yan, malamang.
naman, pero moves ko to. Kawawang teacher Stella Kimbo, nahubaran ang pagkatao dahil siya ang nag-announce na ikat ang budget ni Sara. Tapos nilaglag ng padre de pamilya niya like this. Like that? Let this be a lesson to everyone in Congress about the kind of principle he has. Di ba? Kasi sinabi ni BP Sara na okay lang kung hindi nyo kami bibigyan. Ito naman ang komento ng mga iilang netizen, di ba? Aba, saan napunta ang binawas daw? Sabi ni Stella Kimbo na ilalagay sa DSWD at DOH. What if alam na beforehand ni Sara na ikat yung budget, so she bloated it up intently. In the end, the approved budget is still sufficient. Ang benefits is we're able to identify kung sino-sino yung kakampi ng kabila. Baka lang, pwede din. Siya talaga ang classmate mo na kapag walang floor walk, siya ang magdadala. Wow, pabida si Martin Romualdez. Bukas, 95% na ang trust rating. Representative Saldi ko, Teacher Stella Kimbo, laban lang ma'am. Ang importante, nakita namin ang mga designers mong sapatos, yung mga shoes, yung mga damit, na kung saan ang mga naman kasi, pinakita mo pa yung mga ano mo eh. Di ba, masyado kasi expensive lahat yung mga binibili niya, di ba? Kukwestiyonin ka talaga. Siyempre, unang-una, magiging tanong dyan, magkano lang naman ang sweldo ng congressman? Kung dati kang teacher, kung nag-retire ka, magkano lang naman yun? Di ba? Kahit naman 10 beses ka mag-retire, takin mo, isang bag, 2 milyon. Di ba, mapapagtanong ka na lang? Eh, kahit sabihin mo nanalo ka sa loto, eh, baka ubus agad yun. Di ba? Ay nakilala na kung anong klase kayong politiko. Hala, nako, pa superhero naman si Tambaloslos. Alam naman namin kung ano ang gusto mong gawin. So scripted. Stick to the plan pa more. Kahit ano pang drama. Susunod daw kasi number 1 na siya. Sana nga. Sana nga tumalab yan. No? Tumalab sa taong bayan. Pero ang tingin ko yung taong bayan eh. Ganun lang ang masasabi dyan. Tama ni Tambaloslos, never again. Puno na kami sa ginawa niyo sa aming kanila. Durog na ang puso namin sa inyo, pang-aapi sa kanya. Buti na lang sa kanyang tatag, di kami nawawalang pag-asa. Forever Inday Sara kami. Ito pa, to clean his name, grabe ang strategic plan ni Romualdez. Maro, wise talaga. Yang tulad ni Kaso nga lang, kung strategic plan man yan, is huli na ang lahat. 'Di ba? Siyempre, maiisip ng taong bayan dyan, ako, parte lang ng laro yan. Diba? Kung dati nyo pag ginawa yan, hindi nyo sinira ang unit team, diba, nandiyadyaan pa rin kayo, buo pa rin, diba, maayos pa. Wala sanang problema. Siguro hindi maiisip ng taong bayan yan. Eh, kaso nga lang, syempre, diba, lahat ng mga naging plano kay VP Sara para siya pabagsakin, hindi talaga nagtalab, hindi talaga tumalab. Talagang hinarap ni VP Sara lahat. 'Di ba? Hindi niya iniwasan. Sinabayan niya. 'Di ba? Tapos syempre, kumbaga kayo yung gumawa ng sarili nyong multo sa mga sarili nyo eh. 'Di ba? Kaya para sa akin, kung ito man ay part of plan o ano, is parang huli na ang lahat 'to. 'Di ba? Hindi na maiisip ng tao na, oh, mabait ka pa. Di malay natin, 'di ba? May mga masasama nga nagbabagong buhay. Mga katunay, kahit pa paano, kinukumbinsi ko pa rin kayo. Sir, kinukumbinsi ko sila. Ewan ko na lang kung maniniwala sila sa akin. Ang nakakatakot. Pag ganyang kaibigan mo, pagkatapos ka gamitin at wala nang kailangan sa'yo, laglag ka niyan. Gamitan lang sila ni Stella. Walang loyalty at walang utang na loob basta pagdating sa pera at kapangyarihan. Sabi yan ng isang netizen, since ayaw ni Sarah tumanggap ng cash goods na lang ang idonate natin, yung mga essentials, lalo na yung mga pang-relief during disasters. Kung dati nga sa Kapuso Foundation o di kay ABS-CBN, ngayon gawin natin sa OVP. Yan ang sabi ng isang netizen. Yan kasi, scripted kayo. Stick to the plan. O, tingnan nyo. Inatake ni si VP Sara gamit ang mga minions. Yung hari nyo pala ay may plano na i-retain ang budget ng VP. Kumbaga, sugod sila na sugod sa isang digmaan. No? Nasa kalagitnaan na sila ng putukan eh. Tapos biglang yung general nila. No? Sumuko na pala.
Pero yung mga tauhan lumalaban pa. Ano yung, parang sinusugal yung mga buhay ng mga tauhan. Pero nandoon na yung ano no, yung general na nag-uutos natin sa kanila. Pakapi-kapi na lang. Panood-nood ng TV. So yun na nga kabibig, no? Parang ang mga tao ngayon tawang-tawa. At parang sabi niya ng ibang tao, kawawa naman yung malapit ang mapuputol ang ugat ng mga kongresista na talagang they want zero budget for VP Sara. Pero tingnan mo si Martin, tinanggihan lang sila. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Banat ng Bayan at syempre yung boses na yun na nagbula kay Kabibig. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.